May sapat na batayan para ituloy ang impeachment complaint laban kay Associate Justice Mariano del Castillo. Ayon po yan sa Justice Committee ng Kamara. Si Justice del Castillo nakatakda naman mag-leave pero wala raw itong kaugnayan sa impeachment complaint laban sa kanya. Kung makalusod sa Kamara ang reklamo kay del Castillo, makasabay kaya nito ang paglilitis ng Senado kay Chief Justice Renato Corona. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pulong kanina ng House Justice Committee na pagdesisyonan ng komite na ipagpatuloy ang investigasyon laban sa isa na namang maestrado ng Korte Suprema. Sa botong 27-4 at isang abstention, sinabi ng komite na may sapat na basehan ng reklamo laban kay Associate Justice Mariano del Castillo dahil sa umano'y pag-plagiarize ang pangungopia ng akda ng ilang dayuhang eksperto sa sinulot niyang desisyon tungkol sa kaso ng mga comfort women. Pero hihingan muna ng mga ebidensya ang mga nagreklamo at ang depensa bago muling pagbotohan ng komite kung may probable cause naman ng reklamo. Pagkatapos ay dadali nito sa plenaryo. And I expect na mangyari ito next week. Ang latest na voting will be the week after next. We will refer to the plenary. It will take again months. Sinisikap pa ng GMA News na kunin ang panig ni Del Castillo tungkol dito. Hindi pa rin tiyak kung aabot nga sa Senado ang reklamo laban kay Del Castillo pero nag-aalala na si Senador Joker Arroyo. Paano kung magsabay ito at ang kasalukuyang impeachment trial laban naman kay Chief Justice Renato Corona? I hope you don't make a cottage industry of impeachment I talk as a former member with sympathies for because it's not easy for that for us also here. Tugon naman ni Representative Neil Tupas Jr., Chairman ng House Committee on Justice, magkakaroon pa sila ng 2 hearings sa susunod na linggo bago bumoto para pagdesisyonan kung may probable cause o sapat na dahilan ng impeachment complaint laban kay Del Castillo. Batid naman daw nilang matrabaho ang isang impeachment trial. Because we know how burdensome it is for just one impeachment trial before the Senate, Your Honor. Pakiusap na lamang ni Senador Arroyo sa prosecution kung umakyat man ang complaint kay Del Castillo sa Senado. But if you should file an impeachment complaint, please make your articles of impeachment good. The reason why you are handicapped today in the case of Chief Justice Corona is because of the articles of impeachment that was prepared by the House. It's not because you have very good prosecutors. But if the complaint is not good, it will be very difficult no matter how good the lawyers are. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Umalma ang lead prosecutor sa impeachment trial na si Congressman Niel Tupas sa lumabas sa balita sa isang pahayagan na may mansyon umano siya sa Quezon City nagkakalaga ng 50 milyong piso. Hindi raw ganun kamahal ang ipinatatayo niyang bahay na ipinangutang pa niya. Nakatutok si Marie Zumali. Sa kuha ng pahayagan The Daily Tribune, sinasabing ito ang ipinapagawang mansyon ng lead prosecutor sa impeachment case kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona na si Iloilo Representative Neil Tupas Jr. Nasa Xavierville Subdivision daw ito sa Quezon City. Sa Bukana, tila may 2 palapag ito. Nakabalot pa sa asul na trapal ang buong paligid nito habang patuloy na itinatayo ang tahanan. Sinadya rin ng GMA News ang subdivision. Sa kalsadang tinukoy na aming source, nakita namin ang bahay. Sa istorya ng Daily Tribune, 50 million pesos daw ang tinatayang halaga ng mansyon ni Tupas na sumasweldo raw ng 25,000 pesos kada buwan bilang kongresista. Itinanggi ni Tupas na 50 million pesos ang halaga ng bahay at lupa. 14.5 million lang daw iyon. At batay sa kanyang net worth, hindi naman daw imposible na mabili nilang mag-asawa ang naturang ari-arian. Gayunpaman meron daw siyang inutangan para di siya mabigla sa pagbabayad. Sabi ni Tupas, isasama ang bahay at lote sa SALN niya para sa taong 2011. Yung bahay na yan, may utang ako niyan, personal loan. Okay. Although kaya ko rin bilhin yan based on my state net worth, kaya ko rin bilhin. Pero umutang na rin kami. Paniwala ni Tupas, black propaganda daw ito laban sa kanya. Handa raw siyang harapin ang mga ganitong paninira. Well, I'm not taking it lightly kasi napaka below the belt na yan. Pero di naman tinukoy ni Tupas kung sino ang nasa likod ng paninirang ito sa kanya. Nakahanap naman ng kakampi si Tupas sa Malacanang. Naniniwala rin ang Malacanang na hindi pa kailangan lumabas sa SALN ni Tupas ang kanyang bagong mansyon. Noong 1 taon lang naman daw kasi ito nabili ng kongresista kaya't inaasahan sa SALN niya ngayong taon pa ito maisasama. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.
Nagpaseksihan ang mga kalahok sa Binibining Mandaluyong pageant. Pero hindi magpapatalbog ang mga kandidata sa isa pang patimpalak, ang Bilbiling Mandaluyong. Yan ang chika ni Lars Santiago. Patalbugan sa pagrampa ang mahigit 30 kandidata sa Binibining Mandaluyong. Sa swimsuit competition, ipinakita ng mga kalahok ang kanilang formang pang beauty queen. Sa evening gown naman, class and glamour ang kanilang projection. At pagdating sa question and answer, doon na nagkatalo. May mga tila umurong ang dila at mayroon namang buo ang loob sa pagsagot. Let us think to live our lives to the fullest with the help of God and with the divine providence. Thank you, and that would be all. This Barangay Vergara, Keisha Chua! Sa huli, itinanghal na Miss Mandaluyong ang isa sa mga paboritong kalahok, si Kayesha Claudine Chua. I really feel so proud and humbled to not only represent my barangay anymore, but also the whole of Mandaluyong. Kung paseksihan ang labanan sa Miss Mandaluyong, palusugan naman ang labanan ng sumunod na gabi. 20 babae ang rumampa para sa titulong Bilbiling Mandaluyong. Todo rampa sila, suot ang kanilang gown. Ang pinakahit sa audience, ang performance ng bawat kandidata sa talent portion. Meron ding kumanta with matching backup dancers pa. At sino ang may sabing para sa payat lang ang pagsasayaw ng tinikling? Nakita nyo na ba ang Bilbiling Beyonce? Sa pagtatapos ng paligsahan, isang malusog na ginang ang tinanghal na Bilbiling Mandaluyong. Sobrang thankful po kasi ang dami ko pong pinagdaanan, talaga natalo ko lagi. And this time, I win the crown, promise. Sobrang touching po talaga. Patunay daw, ang patimpalak na beauty comes in all shapes and sizes. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan po ang mainit na chika this Tuesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Ano tayo doon, Pia? At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Sa ngalan ni Mike Enriquez, Ivan Mayrina at Pia Guanyo, ako po si Mel Tiangco, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.